Hindi nananalo ang Rusya sa digmaan, pero gusto nilang isipin ng mundo na sila ang nananalo. Kaya gumagawa sila ng mas desperadong hakbang para magmukhang ganoon. Kamakailan, nagkunwaring nagwagi ang Kremlin sa labanan sa pamamagitan ng peking video at maling balita tungkol sa di-umano'y pagsalakay ng mga tropang Ruso sa mahalagang bahagi ng Ukraine. Mayroon lang isang maliit na problema. May sarili ring video ang Ukraine na agad naglantad sa mga kasinungalingan ni Putin, pinasinungalingan ang mga pahayag ng Kremlin, at pinahiya ang hukbong Ruso. Lahat sa isang iglap. Ipinapakita ng kwentong ito kung gaano katawa-tawa ang Russia sa pagtatangkang magpakitang gilas at kumbinsihin ang sarili at mundo na sila ay matagumpay. Noong Oktubre 22 nag-post online si Vladimir Saldo, pinunong appointed ng Russia sa sinakop na Kherson, ng ilang video. Ang video, na may dramatikong musikang background, ay binubuo ng serye ng mga clip. Ang ilan ay kinunan sa lupa, ang iba naman ay sa tubig o sa himpapawid. Ipinakita nila ang tropang Ruso na nagpaplano, sumasakay sa inflatable na bangka, tumatawid sa tubig, at nakikipagbarilan bago itanim ng sundalo ang watawat sa guho. Sabi ni Saldo, nangyayari ito sa isla ng Karentin, maliit na pulo sa ilog Dnipro, timog kanluran ng lungsod ng Kherson. Naglabas ng malalaking pahayag ang gobernador ng rehiyon tungkol sa malaking tagumpay ng mga Ruso sa lugar. Sinabi niya na matagumpay na tumawid sa ilog ang mga unit ng paniktik at airborne ng Russia, nilabanan ang mga kontra-atake ng Ukraine, at nakuha ang isang posisyon. Nagsimula na silang maglagay ng mga mina at mag-organisa ng lohistika para sa matagalang presensya sa isla, na posibleng paghahanda sa pagtulak pahilaga papuntang lungsod ng Kherson. Maraming Russian military blogger ang naglabas ng magkatulad na pahayag online. Pinupuri ang mga drone operator ng ika-31 Vozdushno-Desantnye Vojska Brigade ng Russia matapos umano nilang makuha ang air superiority sa lugar. Pinuri rin ang mga unit ng artilleriya ng ika-18 Combined Arms Army matapos umanong tamaan ang mga target ng Ukrainian sa isla at mga kalapit na tulay. Ayon sa isang military blogger, naghahanda na ang Russian saboteur para tugisin ang natitirang puwersa ng Ukrainian sa hilagang silangan ng isla. Samantala, naglabas na ng ulat ang mga state-owned news agency ng Russia tulad ng TASS tungkol sa di-umano'y bagong tagumpay ng bansa. Ayon sa TASS, nabigla ang puwersa ng Ukrainian sa pag-atake ng Russia at agad nakuha ng Russia ang kontrol sa mga pangunahing pasilidad sa isla. Kasama pa raw ang isang pahayag mula sa isang commander ng recon platoon. Mahirap ang misyon dahil kailangan tumawid sa tubig habang posibleng paputukan at magtatag ng posisyon para sa paglusob. Lumabas sa reconnaissance in-force namin na hindi inasahan ng kalaban ang atake rito. Mabilis at epektibo ang tugon ng tropa. Paglapag namin, agad naming kinontrol ang mga pangunahing pasilidad ng isla. Kasama sa ulat ang pahayag ni Gobernador Saldo na buong pagmamalaking naghayag. Ang isla ng Karentin ay isang combat zone na kontrolado ng grupong Dnieper ng Russia, bagamat may mga kalabang mandirigma pa ring nagtatago sa mga tirahan at gusaling pang-industriya sa teritoryo nito. Ipinagpatuloy ni Saldo ang kanyang pahayag na aktibong tinutukoy at tinatarget ng mga puwersa ng Russia ang mga tropa at target ng Ukraine sa buong isla. Bago niya idinagdag na ang militar ay nagpapasya kung anong papel ng isla sa pagpapalaya ng Kherson. Ayon sa sitwasyon, sa pagitan ng mga dramatikong kuha na ibinahagi online at ng mga pahayag mula sa mga sangkot, parang eksena sa pelikulang militar o video game ang kwento. Habang pumapasok ang puwersa ng Russia, nililipol nila ang kalaban at mabilis na kinukuha ang kontrol. Tulad ng maraming pelikula at laro, ang kwento ay kathang isip lang. Hindi ito nangyari at may ebidensya ang Ukraine para patunayan ito. Isang araw lang matapos ang matapang na pahayag at maingat na inedit na footage ni Saldo. Noong Oktubre 23, pinabulaanan ng isang brigada ng Ukraine ang buong kwento. Naglabas ang ika-34 na hiwa-hiwalay na Coastal Defense Brigade ng geolocated video ng kanilang tropang ligtas na nagmamartsa at tumatawid sa isla. Mariin nitong itinanggi ang pahayag ng Kremlin na ang lugar ay kontrolado ng Russia o may labanan doon. Ayon sa mga miyembro ng brigada, ang lugar at ang mga nakapaligid na lugar sa paligid ng lungsod ng Kherson ay, sa madaling salita, tahimik. Kasabay ng video, ibinahagi nila ang caption na ito. Sa mga propaganda Telegram channel ng mga mananakop, nasakop na raw ang Kherson at di umano'y naglalakad na ang mga sundalong Ruso sa kanang Pampang. Sa mga totoong larawan ng microdistrict ng isla at baryo ng Sadova,
tahimik at payapa, walang kalaban. Ang ika-34 na hiwa-hiwalay na brigada ng Coast Defense Marine Corps, patuloy na kontrolado ng 30 ang baybayin ng Dnipa at matibay ang kanilang posisyon. Mahigpit naming binabantayan ang Antonivka, Sadova at Kherson. Pinipigilan agad ang anumang pagsubok ng kalaban na lumapit sa ilog. Hindi makakatawid o matagal sa kanang pampang ang kalaban. Sa internet lang ang kanilang tagumpay, hindi sa totoong buhay. Ang ika-34 brigada ang nagbabantay sa Kherson. Kontrolado namin ang baybayin at mananatili kami sa aming posisyon. Nagbahagi rin ng video si Vladislav Voloshin, tagapagsalita ng puwersang pangdepensa ng timog ng Ukraine, na kinunan niya sa isla ng Karentin sa parehong araw. Sa video, masayang kumakanta at sumasayaw si Voloshin habang lubusang pinabulaanan ang bersyon ng mga Ruso tungkol sa mga pangyayari. Hindi matutulan ang ebidensyang video ng Ukraine. Iba't ibang mapagkakatiwala ang source, ang sumuri sa datos, at parehong nagkonklusyon. Imbento lang ng Russia ang kwento. Ayon sa Institute for the Study of War or Institute for the Study of War, sinusubukan ng Kremlin na maling ipakita ang mga puwersa ng Russia. Matapos magtatag ng bridgehead sa kanlurang right bank ng Kherson Oblast, isang bagong pagsisikap ng cognitive warfare ng Russia laban sa Ukraine at mga kaalyado nito. Patuloy na lumalabas sa ebidensya na hindi pa nakapagsimula ng bridgehead o opensiba ang Russia sa West Bank, Kherson Oblast. Itinanggi rin ng Institute ang mga pahayag ng Russian military blogger, kabilang ang sinabing napaalis ng tropang Ruso ang puwersa ng Ukraine mula sa Dova at nagsagawa ng sabotahe malapit sa Antonivka na parehong nasa silangan ng lungsod ng Kherson. Ayon sa Institute for the Study of War, walang ebidensyang nagpapatunay sa mga pahayag na ito. Nahuli sa paggawa ng kwento tungkol sa sundalo, agad tinakpan ng medyang Ruso ang kanilang bakas. Halimbawa, binawi ng TASS ang balita ukol sa pagkakakuha ng mga puwersang Ruso sa isla ng Kherson. Nagsaliksik ng mas malalim ang Institute for the Study of War para alamin ang posibleng motibo ng Russia sa paggawa ng ganitong kasinungalingan at imbento. Sa simula pa lang, malamang na ginamit ng Russia ang cognitive warfare para ipakita ang limitadong operasyon nila sa Kherson bilang simula ng opensiba para tumawid sa ilog Dnipro at bawin ang lungsod at lalawigan ng Kherson. Layunin ng Kremlin na kumbinsihin ang kanluran, European Union at Ukraine na tiyak ang tagumpay ng Russia. Kaya dapat sumunod ang Ukraine sa mga hinihingi ng Russia na isuko ang teritoryo at dapat ding itigil ng mga kaalyado ang pagsuporta sa Ukraine. Ayon sa Institute for the Study of War, hindi tugma sa anumang pahayag ng pagbibigay konsesyon sa timog Ukraine ang cognitive warfare efforts ng Russia. Tatlong mahahalagang aral ang makukuha natin dito. Una, malinaw itong palatandaan ng desperasyon ng Russia. Ang bansang nananalo sa digmaan at kumukuha ng teritoryo ay dapat may totoong kwento at ulat ng tagumpay na maibabahagi. Hindi na kailangang palakihin pa ang mga kwento tungkol sa kilos ng kanilang puwersa sa lupa. Ang pag-imbento ng Rusya ng mga kakaibang kwento ay nagpapakita ng kahinaan ng kanilang kalagayan ngayon. Hindi ito inasahan noong simula ng digmaan. Akala ng maraming analyst, may haharaping hamon lang ang Rusya mula sa Ukraine. Hindi inakala na pagkatapos ng 4 na taon, mapipilitan ang Kremlin gumawa ng nakakatawang kwento para palabasing mas malakas at matagumpay sila kaysa sa totoo. Kasinungalingan at propaganda ang mga paboritong sandata ni Vladimir Putin. Pero ang mag-angkin ng maliit na isla at mag-aksaya pa ng oras sa paggawa ng video bilang ebidensya ay napakababa. Kahit para kay Vladimir Putin, diyan tayo dinadala sa pangalawang malaking aral na maaari nating matutunan mula rito. Ayon sa Institute for the Study of War, handang gawin ng Kremlin ang lahat para kumbinsihin ang Estados Unidos at European Union na sila ang nananalo sa digmaan. Gusto nitong palakasin ang kwento na ang makapangyarihang makinarya ng digmaan ay patuloy na nagtatagumpay at nakakakamit ng mahahalagang teritoryo araw-araw. Malapit nang bumagsak ang huling depensa ng Ukraine at itaas ang bandila ng Russia sa Kiev. Sa totoo lang, wala ni isa doon ang totoo at napakaraming ebidensya para patunayan iyon. Halimbawa, sa halos 4 na taon, nakakuha ng teritoryo ang Russia. Pero napakabagal ng pag-usad ng kanilang mga tropa sa maraming rehiyon. Nananatili pa rin sa Ukraine ang karamihan ng pangunahing teritoryo, bayan, at lungsod gaya ng Pokrovsk sa Donetsk. Malaki ang pagkalugi ng Russia. Mahigit 1,000,000 sundalo ang napatay o nasugatan, at maraming tangke, armored vehicles, eroplano,
barkong pandigma, radar, at air defense systems ang nasira o nawasak batay sa kasalukuyang datos, open source intelligence, at sa takbo ng digmaan hanggang ngayon. Karamihan sa mga eksperto ay naniniwalang ilang taon pa bago makontrol ng Russia ang 4 na rehiyon. Layunin nitong sakupin ang Donetsk, Luhansk, Kherson, at Zaporizhia. Ang ganap na pagsakop sa Ukraine ay maaring tumagal ng dekada o higit pa. Iyan ang mga katotohanang ayaw marinig ng Kremlin, pati ng mas malawak na mundo. Hindi nito mabubura ang realidad, pero sinusubukan nitong itago at palabnawin ang katotohanan gamit ang sarili nitong bersyon. Iyan ang nakita nating nangyari dito. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, mabilis at mahusay na napatunayan ng Ukraine na mali ang mga ulat ng Russia gamit ang sarili nitong ebidensya. Pero hindi ito ang huling pagkakataon na susubukan ng Kremlin ang ganitong klase ng bagay. Kung maglabas ang Russia ng maraming maling ulat at pinalaking pahayag, maaaring may maniwala rin dito kalaunan. At may kapangyarihan iyon na makaapekto sa opinyon at baguhin ang pananaw ng mga tao tungkol sa nangyayari sa digmaan. Kaya mahalaga para sa Ukraine at mga kaalyado nito na patuloy na ibunyag ang mga kasinungalingan ng Russia, pabulaanan ang mga pekeng pahayag nito, at salungatin ang propaganda nito sa bawat pagkakataon. Kahit ano pang sabihin ng Russia, ang mahalaga lang ay ang katotohanan. Hanggang ngayon, kasing layo pa rin ng Russia sa tagumpay tulad ng 3.5 taon na ang nakalipas. Hindi nito nakakamit ang mahahalagang tagumpay na kailangan nito. Hindi nito nababasag ang mga depensibong linya ng Ukraine at wala itong kalamangan sa kahit anong paraan, anyo o porma. Iyan ang punto ni Jack Keane, retiradong United States General. Sa opinyon niya sa New York Times, noong Oktubre 24 ilang araw matapos ang bagong propaganda ng Kremlin. Sabi ni Keane, tagapangulo ng Institute for the Study of War, kahit 4 na taon nang nakikipaglaban sa Ukraine, natatalo pa rin ang Russia sa mahahalagang sukatan. Napakalaki ng bilang ng kanilang mga nasawi, palala ng palala ang kalagayan ng kanilang ekonomiya araw-araw, at ang kanilang mga nakukuhang teritoryo ay mabagal at napakamahal ng kapalit. Ayon kay Keane, iginiit ni Vladimir Putin na siguradong mananalo sila sa Ukraine at tinanggihan ang anumang kasunduang pangkapayapaan. Hindi ibig sabihin na kontrolado na niya ang buong Donbas. Huwag maniwala, hindi nananalo ang Russia sa digmaang ito. Hindi nasakop ng Russia ang mas maliit at mahirap na kalaban. Sa kabila ng 4 na taon ng kampanya, hirap pa rin ang militar nila. At napabagal ng depensa ng Ukraine ang pag-usad ng Russia na parang lakad na lang ng tao. Nasakop ng Russia ang 0.6% ng Ukraine ngayong taon at nawalan ng 1,000 sundalo araw-araw. Ayon sa pinuno ng Institute for the Study of War, hindi pa rin nakukuha ng Russia ang Noblast simula Marso 2022 na ang kanilang mga puwersa ay nakikipaglaban para sa mga bukirin na puno ng hukay at mga abandonadong bayan habang nagtitiis ng labis at hindi kayang panatilihing pagkalugi sa kanilang daraanan. Dagdag pa niya, nakakalaban pa rin ang Russia dahil sa natitira nilang kaalyado tulad ng China, Hilagang Korea at Iran. Pagkatapos, hinimok ni Keane na huwag magpaloko ang mga Amerikano sa mga kasinungalingan ni Putin bago niya ilahad ang mahaba at makapangyarihang listahan ng mga katotohanan at estadistika na nagpapakita ng totoong larawan ng digmaang ito. Sinabi niya na napilitang halos isuko ng Russia ang paggamit ng mga tangke at makinaryang sasakyan sa digmaan ngayon dahil sa mga drone ng Ukraine. Kadalasang nakikitang nagmamartsa ng paunti-unti ang mga tropang Ruso sa maliliit na grupo ng 3 kasundalo o nakasakay sa simpleng sasakyang sibilyan gaya ng jeep at motorsiklo. Ayon kay Keane, maraming sundalo ang namamatay ng sabay-sabay kapalit ng maliit na teritoryo at walang armor na tumutulong. Patuloy na nasasaktan o namamatay ang tropang Ruso dahil maliit ang pag-asa nilang makuha ang malalaking teritoryo. Dapat silang magtungo sa mas mahalagang sentro ng lohistika at estratehikong lokasyon. Sabi ni Keane, batay sa Institute for the Study of War 1,400 at 20 kilometro, kuwadrado lang ang nakuha ng Russia mula Hulyo 1, katumbas ng 100 at 35 milya kwadrado o mahigit 5 milya kwadrado bawat araw. Malayo iyon sa inaasahan para sa lakas ng Russia at anumang makabagong mekanisadong hukbo na humaharap sa mas maliit na puwersa ay dapat nakakakuha ng mas malalaking teritoryo. Kung ganito kabagal ang pagkuha ng Russia ng teritoryo,
aabutin ng maraming taon bago nila masakop ang Donbas at iba pang bahagi ng Ukraine. Malaki ang kabayaran ng Russia para sa kanilang tagumpay. Ayon kay Kin, ang mga puwersa ng Russia ay may average na humigit kumulang 71 kaswalti kada kilometro kwadrado na nakuha noong Mayo 2000 at 25 kaswalti kada kilometro kwadrado noong Hunyo 2025, 75 kaswalti kada kilometro kwadrado noong Hulyo 2000 at 25 at 68 kaswalti kada kilometro kwadrado noong Agosto. Nakakatakot talaga ang numerong ito. Tamang-tama ang salitang nakakatakot sa casualty rate ng Kremlin. Ipinapakita rin ng katotohanang handang-handa ang mga commander ng bansa na itapon ang kanilang mga tropa sa linya ng putukan kung gaano kaliit ang pagpapahalaga nila sa buhay ng tao. Hindi maiiwasan ang kamatayan at sugat sa digmaan. Ngunit sinisikap ng militar na mabawasan ang mga nasasawi. Ang Rusya ay tila walang pakialam sa mga sumasali sa kanilang hukbo. Tinatrato ang mga sundalo na parang karne, inilalaglag sa kamatayan, at agad pinapalitan ng bagong biktima bawat linggo. Binanggit ni Kin na ang pinakamalaking tagumpay ng Rusya noong 2025 ay ang pagbawi nila sa Kursk na dating nasakop ng Ukranya noong 2024. Kahit noon, kinailangan pa rin umasa ng Rusya sa tulong mula sa labas. Tumawag sila ng 10,000 sundalong hilagang Koreano para suportahan sila sa pagpapaatras ng mga mananakop na Ukranyano. Tinawag ni Kin na kahiya-hiya ito para sa Rusya. Sa wakas, isinulat ng dating 4 na bituing general ang tungkol sa marahil pinakamalaking issue na kinakaharap ng Rusya ngayon, ang pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Ayon kay Kin, maaaring mahirapan ang Kremlin mag-recruit ng sapat na sundalo para mapantayan ang kanilang malalaking pagkalugi. Napanatili ni Putin ang digmaan sa pamamagitan ng malawakang pagre-recruit at pinansyal na insentibo. Pero may senyales na nasisira na ang sistema. Lumabas, ipinapakita ng mga dokumento ng pamahalaang Ruso na ang bansa ay nagtamo sa karaniwan ng 35,000 na kaswalti bawat buwan mula Enero hanggang Setyembre 2025. Ngunit binabawasan ang one-time signing bonus ng mga bagong military recruit. Maaaring mapilitan ang Rusya sa hindi popular na sapilitang mobilisasyon ng reservista na posibleng magdulot ng hindi pagkakasundo at banta sa pamumuno ni Putin. Posibleng-posible na nasa isip ni Putin ang mobilisasyon. Kamakailan, inanunsyo ng Rusya ang bagong amyenda sa batas na pumapayag na matawag ang 2 milyong military reservist para ipagtanggol ang infrastruktura laban sa pag-atake ng Ukraine. Ayon sa ilang analyst gaya ng Institute for the Study of War, maaaring ito'y unang hakbang sa mas malaking planong magmobilisa ng daan-daang libo o milyon-milyong dagdag na sundalo para sa Ukraine. Dahil sa matinding krisis sa ekonomiya ng Rusya, tila mobilisasyon na lang ang natitirang opsyon. Dahil mahihirapan silang pondohan ang patuloy na bayad sa signing bonus, sweldo ng sundalo, at kompensasyon sa pamilya ng mga namatayan. Ayon kay Kin, bumaba sa 50 bilyon ang likwididad ng pambansang pondo ng kayamanan ng Rusya noong Oktubre 2000 at 25, higit 55% na mas mababa kaysa 100 at 13 bilyon bago ang digmaan. Ang bansa ay nahaharap din ngayon sa napakataas na inflasyon at biglang pagtaas ng interest rates, kasabay ng lalong matinding epekto ng isang posibleng nakamamatay na krisis sa gasolina, kung saan tinatayang kulang ang supply ng gasolina mula 13 hanggang 20% ng pangangailangan dahil sa epektibong drone attack ng Ukraine sa oil refinery at infrastruktura ng gasolina sa iba't ibang rehiyon ng Rusya at mga sinakop nitong teritoryo. Ang katotohanan na kamakailan ay nagpatupad si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ng mas mahigpit na mga parusa sa mga kumpanya ng langis ng Rusya ay lalo lamang nagpahirap sa sitwasyon para kay Putin at sa kanyang mga kasamahan sa Kremlin. Kaya siguro napipilitan ang Rusya gumamit ng matitindi at katawa-tawang taktika tulad ng pagpeke ng tagumpay sa labanan para palabasin sa mamamayan at mundo na ayos lang ang lahat. Patuloy pa rin silang nagpapanggap na papunta sa tagumpay. Ayon kay Kin, pinapalaganap ng Kremlin ang kanilang kasinungalingan online sa buong mundo. Binabahan nito ang social media ng mga bot at bayarang komento para itulak ang maling kwento. Ginagawa nilang malaking panalo ang maliliit na tagumpay para manipulahin ang pananaw natin. Pero nagigising na ang mundo. Kahit sa Rusya, parami ang mga tao na nagbubukas ng kanilang mga mata. Nakikita ang likod ng mga kasinungalingan at napagtatanto na ang digmaang ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng kanilang gobyerno. Palpak ang mga taktika ng Kremlin sa labanan at sa labas nito. Kahit gaano karaming kasinungalingan ang likhain at ikalat nito, hindi kailanman sapat iyon para takpan
o burahin ang katotohanan ng tunay na nangyayari sa digmaang ito. Maaari mong mas mapag-aralan ang matinding kaguluhang pang-ekonomiya na kinakaharap ng Kremlin ngayon sa bidyong ito, na tumatalakay kung paano ang mga parusa ng kanluran, pabayaang paggastos, at iba pang mga salik ay nagsanib-sanib upang lumikha ng perpektong bagyo ng kaguluhan. Panoorin ang bidyong ito bilang patunay na Ukraine ang tunay na umaangat ngayon, hindi Russia. Nasa tamang landas tayo para mabawi ang bawat pulgadang lupang sinubukang agawin ng Kremlin. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang video insights at balita tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine, pati iba pang mahahalagang labanan sa mundo. Salamat sa panonood.